Mga kwento ng lagim. Kamusta mga giliw naming tagapakinig? Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nagugustuhan niyo ba ang mga kwentong lagim? Pwede kayong mag-send sa amin ng mga kwentong katatakutan sa link provided sa baba. I-comment niyo po kung nasaan kayong lugar para ma-shoutout namin kayong lahat. At sa mga gustong magpa-shoutout, i-comment niyo na lang po kung nasaan kayo at kung ano ang pangalan po ninyo. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Lahat tayo ay may kanya-kanyang kwento ng pag-ibig. Pag-ibig na inaasam ng lahat. Pero marami ang hindi pinapalad. Tulad ni Gomer na nag-iisang tagapagmana ng pamilya Alegro. At ni Ana na tanging babae sa malaking pamilya ng mga Corteso. Bagamat nabibilang sa mayamang angkan, malungkot si Gomer dahil sa maraming do's and don't sa buhay niya. Bilang siya lang nga ang inaasahang tagapagmana. Si Yana naman, bagamat nakakabugnot ang buhay sa isla, ay pinili niya lagi ang maging masaya. Nangumiti sa gitna ng mga problema, laging nakabuntot sa kanya. Nung araw na iyon ay nagpasya si Gomer na magtungo sa isla ng mga gustong bilhin ng papa niya. Ayon sa papa niya, konti lang ang naninirahan sa islang ito na napakalaki at napakaganda, kaya gusto niya itong bilhin para mapabilang sa mga ari-arian nila. Sinunod ni Gomer ang utos ng papa niya na bisitahin ito, pero ang totoong pakay niya ay makapagpahinga na rin mula sa nakakapagod na buhay sa lungsod. Balak niyang manatili roon ng kahit ilang araw. Oras na naman ng pagiging bangkera ni Yana. Lahat sila magkakapatid ay sa dagat ang trabaho. Ganon din ang mga magulang nila. Matumal ang mga pasahero nung araw na yun. Kaya naman matyagang naghintay ang dalaga. Umidlip muna siya sa loob ng bangka. Maya-maya ay dumating ang binatang si Gomer. Wala siyang ibang nakitang bangka roon, kundi ang bangka ng dalagang natutulog. Nanghihilik pa ito at may konting laway na tumutulo mula sa nakangangang bibig. Ang pag-idlip ay nauwi sa pagkahimbing. Kinatok ni Gomer ang gilid ng bangka upang magising ito. Sa halip na magising ay iniba lang ni Yana ang posisyon niya. Tumagilid ng higa, kaya nilakasan pa ng binata at pagkakatok sa bangka. Kinalampag na napabalikwas ng bangon ang dalaga at muntik pang mapamura sa pagkakagulat. Habang ang lalaki ay namataan lang na nakatitig sa kanya, tinanong niya kung sino ba ito at anong kailangan. Bakit iniistorbo ang pagtulog niya? Sinabi ni Gomer na gusto niyang magpahatid sa bangka sa Isla Mondragon at inutusan niya ang dalaga na tawagin ang bangkero. Pairap naman sinabi ni Yana na siya ang bangkera ng bangkang iyon. Kaya maupo na lang muna ito sa bangka. Nagulat man ay tahimik na naupo si Gomer sa loob ng bangka. Ilang saglit ang nakalipas at napatingin siya sa dalagang
nagkukulot ng kuko. Tinanong niya kung bakit hindi pa sila umaalis. Sumagot ito nang hindi tumitingin sa kanya at patuloy lang sa pagkukutkot ng kuko. Anito, kailangan pa lang maghintay ng kahit 4 pang pasahero para makalarga na sila. Lugi raw kung mag-isa lang ang lalaki na ihahatid niya. Kinuha ni Gomer ang wallet at inabutan ng 1,000 piso ang bangkera. Sapat na raw ba iyon para ihatid siya nito sa isla Mondragon? Nanlaki ang mga mata ni Yana. Nagmamadali at nanginginig pa ang kamay na inabot niya ito at dali-daling inayos ang bangka para sa paglarga nila. Habang naglalakbay sila sa dagat patungo isla ay naisipan itanong ni Yana sa binata kung sino ang pupunta nito sa isla. Binanggit niya rito na taga roon siya at kilala niya ang lahat ng taga roon. Hindi sinabi ng binata ang tunay niyang pakay. Sa halip ay sinabi lang niya na gusto lang niyang magpahinga sa isang malayong isla gaya ng Mondragon. Muling nagtanong si Yana kung meron daw ba itong problemang tinatakasan. Isang malakas na buntong hininga lang ang naging tugon ng binata nang biglang magdilim ang langit. Saglit lang ang pagbabadyang iyon at agad bumuhos ang malakas na ulan. Tila nang aasar pa ang dagat na inaalon sila dahilan para tumaob ang bangka. Nagulat sila pareho, masigit si Gomer dahil hindi siya marunong lumangoy. Muntik na siyang madala ng alon. Mabuti na lang at maagap siyang nahawakan ni Yana sa damit. Tapos ay hinila siya nito at tinulungang makasampa sa tumaob na bangka. Sinabi ni Yana na huwag itong mag-alala at alam niyang sa ganoong pagkakataon ay may sasaklolo sa kanila. Dahil ang mga kapatid niya ay palaging nasa paligid lang at nakaantabay sa kanya, hindi makaimik si Gomer. Nangangatog siya sa lamig ng dagat. Agad namang dumating ang saklolong tinutukoy ng dalaga. Ang kapatid niyang lalaki na sakay ng isa pa nilang bangka. Nang makarating sa pangpang ay nalaman ni Yana na wala palang tiyak na uuwian ang binata, kaya inalok niya ito na sa bahay na lang muna nila tumuloy. Nahihiya namang humingi ng paumanhin si Gomer at nagpasalamat na rin sa alok ng dalaga. Tinapik siya ni Yana sa balikat at sinabing siya ang dapat humingi ng paumanhin sa binata dahil hindi niya ito naihatid ng maayos at ligtas sa Isla Mondragon. Tapos ay nabasa pa ang dala nitong bag na naglalaman ng mga personal na gamit at pera. Nanlalaki ang mga mata ni Yana sa dami ng perang dala ng binata. Tinulungan niya itong patuyuin ang mga iyon. Habang isa-isa nilang inilalapag ang mga basang pera sa mesa, ay saka na lang nila naisip na magpakilala sa isa't isa at magkwentuhan na rin ng ilang bagay. Naiilang lang si Gomer dahil ang mga kuya ni Yana na nasa pinto. Lahat ay nakapalibot sa kanila at tila mga gwardyang nagbabantay. Umaga, magkasabay na nagkape ang dalawa sa harap ng bahay nila Yana. Inusisa ni Gomer ang mga bagay-bagay tungkol sa isla tulad ng bili ng ama. Pero naging matipid ang dalaga sa pagbibigay ng impormasyong tungkol sa isla.
Naisip naman ni Gomer na ang pananatili niya sa bahay ng mga Corteso ay isang magandang oportunidad para sa kanyang plano. Bukod doon ay hindi rin niya maiiwasan na hindi mapansin ang kakaibang ganda ng dalagang tig-iisla. Morena ang kulay at maamo ang mukha ni Yana na nasasarapan siyang titigan. Hindi agad niya ito napansin nung una niyang itong makita na natutulog sa bangka. Sa pagdaan ng mga araw ay unti-unti silang napapalapit sa isa't isa hanggang sa hindi na malaya ni Yana na panay-panay na pala ang sulyap niya sa gwapong mukha ng binata. Natutuwa siyang pagmasdan ito, malapit man o malayo. Nagulat pa siya nang bigla siyang batukan ng panganay nilang kuya na si Ivan. Tinanong siya nito kung umiibig na ba siya sa binatang Dayo. Ngiti lang ang isinagot ni Yana at patakbo na itong tinakasan ang kuya niya. Sinamahan ni Yana si Gomer sa paglilibot sa isla. Ang isip ng binata na mabili ang isla ay pansamantalang na isang tabi dahil sa nararamdaman niyang pag-ibig sa dalaga. Habang naglalakad sila sa dalampasigan, ay hindi napigilan ni Gomer ang sarili sa nautal-utal niyang pagsasalita. Ay sinabi niya rito na umiibig siya sa babaeng kasama niya sa mga sandaling iyon. Napalunok si Yana at hindi makapaniwala. Hindi siya makahanap ng sasabihin. Gustuhin man niyang sabihin na rin agad sa binata na pareho lang silang nararamdaman. Pero hindi niya ginawa. Sa halip ay sinabi niyang bigyan siya nito ng panahon dahil kakakilala pa lang nila. Naniniwala naman si Gomer na ang pag-ibig ay hindi nababatay sa haba ng panahon ng pagkakakilala kundi sa mahika ng pag-ibig na hindi inaasahang dumadapo sa mga puso. Gayunpaman ay handa raw siyang maghintay sa tugon ng dalaga. Sa kubo ng kanilang tambayan ay nagpatawag ng pulong si Yana sa kanyang mga kapatid na pawang mga lalaki. Inilahad nito rito ang problemang puso niya. Sabay-sabay na napakamot ng ulo ang mga ito dahil anila. Hindi naman sila eksperto sa pag-ibig para hinga ng payo. Sila nga ay wala pang mga nobya. Isa pa, tiyak na magagalit ang nanay at tatay nila kapag nalaman na umiibig siya at isa pang ekstranghero pa. Lumapit si Ivan kay Yana at may ibinulong. Ang ibinulong nito ay ipinasa sa isa pa nilang kapatid na ipinasa naman ito sa isa pa hanggang sa matapos ang tila laro ng pasahan ng bulong. Nung gabi ring iyon, ang nahihimbing na sa tulog na si Gomer ay nagising sa alulungan ng mga aso sa paligid. Bumangon siya mula sa mahabang upuan na siyang hinihigaan. May narinig siyang mga katwang pag-ungol na tila nagmumula sa labas ng bahay. Kaya't tumayo siya at humakbang palapit sa nakasarang pinto. Gayon na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang nakatalikod na si Yana.
Nasa harapan nito ang mga kapatid na lalaki, pati ang nanay at tatay. Lahat sila ay napalingon sa kanya. Kakatwa ang mga hitsura nila. Nangingitim ang ilalim ng mga mata. May mga bakas ng dugo sa labi at tila namumutla ang mga balat na animo binudburan pa ng harina. Napaatras si Gomer. Hindi yata pamilya ng aswang ang mga ito? Kung anuman ang iniisip mo, tama ka, Gomer. May lahi kaming aswang. Nag-aalmusal, nagtatanghalian at naghahapunan ng tunay na pagkain ng tao. Ngunit pagsapit ng hating gabi, tao na mismo ang kinakain namin. Sa umaga ay isang masayang pamilya, ngunit sa gabi, panganib na ang aming dala. Ngayon, Gomer, sabihin mo sa akin, kung handa ka pa rin bang ibigin ang isang tulad ko. Napalunok ang binata at isa-isang tinignan ang mga kapatid at magulang ni Yana na tila mga anyong zombies. Lumakas pa ang ungulan ng mga ito na para bang sabik na sabik ng kainin siya. Huminga ng malalim si Gomer at maliliit ang hakbang na lumapit sa dalaga. Hinawakan niya ang malupang kamay nito at sinabing, ngayon lang siya nakaramdam ng pag-ibig sa puso niya. Kaya kahit anong lahi pa ang meron ito, ay handa siyang tanggapin. Katunayan, handa siyang magpakagat dito ngayon na mismo kung ito ang paraan para maging tulad nila. Nagkatinginan ang magkakapatid at sabay-sabay na napahinto sa pag-ungol. Ibig mong sabihin, kahit aswang ako, mahal mo pa rin ako? Sunod-sunod ang naging tango ni Gomer dahil doon ay mahigpit siyang niyakap ng dalaga at ang mga kapatid ay napakamot naman ng ulo. Pinahid ang mga ketchup nila sa bibig at pinagpag ang harina sa katawan. Pilit ding inalis ang uling na inilagay sa mga mata. Nagtaka si Gomer sa ginawa ng mga ito. Natatawang sinabi niya na hindi talaga sila mga aswang. Nagpanggap lang upang masubok ang tunay na nararamdaman ng binata para sa kanya. Nangangamba raw kasi ang mga kapatid niya na baka gusto lang makaisa ni Gomer sa isang tulad niyang taga-isla. Kaya naman pati mga magulang nila ay nakisali na rin sa gimmick na yun. Nang maglalapat na ang labi ng dalawa, ay biglang naglapitan ang mga kapatid ni Yana at inawat sila. Dahil sa aprobado na si Gomer sa pamilya, Cortezo ay pinayagan nilang sumama si Yana sa bahay nito para ipakilala naman ang dalaga sa mga magulang niya. Habang daan ay ipinagtapat ng binata ang tunay niyang pakay sa isla. Ang bilhin sana ito, pero dahil sa nakita niyang payak, ngunit masayang pamumuhay ng mga taga-isla, lalo na ang pamilya ni Yana, ay hindi na rin niya sasabihin sa papa niya na karapat-dapat itong bilhin. Natuwa naman si Yana sa naging desisyon ni Gomer. Pero anang binata, dahil sa gagawin niyang pagtatanggol sa isla ay posibleng mawalan siya ng mana. Handa raw ba ang dalaga na magkaroon ng nobyong mahirap? Natatawang sinabi ni Yana na sanay siya sa hirap at kahit maging mahirap siya
habang buhay ay okay lang sa kanya basta kasama niya ang lalaking nagpapasaya sa tibok ng kanyang puso. Maraming salamat mga giliw naming tagapakinig. Huwag po nating kalimutan mag-subscribe at mag-like ng ating channel para sa mga kwento ng lagi.